Welcome to Donmar TV News Channel. Kasi yan lagi yung depensa nung kabila na bakit yung mga bata, okay naman sila, gusto nilang sumama, tsaka bakit sila nag-iyakan, parang takot na takot sila. Actually, sinabi ni Congressman Romero yan, that he's concerned about the violence against the children daw. You know, they have to keep in mind na these are radicalized children na brainwash. And that's a brainwashing, radicalization is a form of child abuse. There's really physical evidence like imaging sa utak ng taong na brainwash. The wiring, nag-iiba na yung wiring. So that's not a defense for hindi rescue yon. In fact, that's a defense for a rescue. Talagang kailangan i-rescue ang mga batang ni-radicalize kasi ibang-iba na sila. Kasi when you talk to parents na ang mga anak ay na-recruit na, ang isa sa mga maririnig mo na nakakalungkot, hindi ko na siya kilala, ibang-iba na siya, dati magkalang, dati ganyan. So, that's it. Okay. At saka, kung hindi natin sila isasalba, ma'am, gusto ba natin makita sila one of these days ay nandun sila sa kabundukan at may dalang armas at tiniterrorize yung community at kung hindi man nila materrorize yung community, sila yung mamamatay. At anong guarantee na kapag hindi natin sila pinag-rescue, ma'am, ay hindi sila mapupunta doon sa kabundukan at magkikiri ng arms, di ba, ma'am? Yung isang nanay po na Ata Manobo at Ma'am Lorena, ang nabanggit niya, merong umaharang doon sa mga bata nung nakita na yung mga magulang. Na-identify na ba kung sino yung umaharang na yun? Hello, Kakay? Yes, sir. You mean, sir, yung umaharang during the rescue po, sir? Oo. Opo. Yes po, identified na po, sir. Actually, isa po siya sa mga nakasuhan natin, sir. Oo. Pwede Yes po, sir. pwede ba, Kakay, na mapangalanan yung 7 at saka ano yung mga posisyon nila and ano yung mga kasong pinag-file? Lahat ba para-pares ang kaso pinag-file doon sa 7? Yes po, sir. Lahat sila, sir. Pare-pareho yung kasong hinaharap sila, sir. May pangalan ka dyan, ano? May listahan ka, Kakay? Yung humaharang po, sir, na sinasabi nyo. Oo, yung 7 na kinasuhan. Actually, taga-Talaingo din yun, sir. Taga-Talaingo din po yun siya, sir. Oo. Oo. Okay. Ano mga posisyon nila doon sa school? Lumating yun, sir, actually, sir. Yung humaharang. Isa sa mga nag-aalaga ng mga bata dito. Yun yung si, sir, si Moody. Si Moody Mansumoyat. Tapos? So, yung nakaputi po, sir, doon po during the rescue po, sir. Okay. So, ano ang posisyon niya doon sa SOS or kaya doon sa school? Talugpungan. Actually, hindi pa ako nakita yung profile no sa is taga-Talaingo po siya, sir. Okay. So, sa ngayon, anong plano ng mga magulang ngayon, Kakay? Mamaya, pupunta dyan si Yusik Lorraine Badoy. Meron bang mga nababanggit na yung mga magulang aside doon sa, yun, napagbigyan na sila doon na makasuhan na yung mga involved na mga personalities, di ba? Mga involved na personality. Ngayon, ang tanong is, ano pang ibang gusto nilang mangyari, Kakay? Una-una po, gustong-gusto na po nila talaga umuwi, sir. And they are hoping, sir, na sana makapag-continue yung mga anak nila na makapag-aral. May transfer po sa DepEd, sa Lubungan School, sir. Sana daw po, i-consider po natin yun, sir, kasi alam naman ho natin kung anong klaseng eskwelahan yung pinanggalingan nila. Sana daw po, i-consider po na ng DepEd yung mga bata, sir, as a special case po. Then kung hiningi nila sir na kung pwede, hindi daw pabalikin na grade 1 or kung anong man. Kung pwede, may continue kung anong grade sila ngayon, sir. May continue na lang nila yung, sir, yung pag-aaral ng mga bata po, sir. Oo. Yung palang kay Sator Ocampo, no? Tsaka yung sa ACT ay doon nang nangyari sa Talaingod, ano? Sa lugar mo rin, ano? Yes po, sir. 2018 po, November 28 yun nangyari, sir. Birthday ko po yun, sir. Okay. So, kumusta naman yung kaso doon?
sa Turo Ocampo. At saka sino pa yung SAAC? Sino yon? Ongoing pa rin po yung kaso, sir. Actually, dapat last week, sir, or 2 weeks ago yata yun, dapat nag-trial na po kami, sir. Kaso, sir, na-reset na naman kami ng May kasi gusto ng humawak na judge is through online, mag-Zoom lang din, sir. So, ongoing yung trial ng kaso na yun, sir, hanggang ngayon. Yes, Colonel. Gusto ko lang itanong kung ano ba, may chance pa pang makalaya itong mga akusado or tuloy-tuloy na silang mabulok sa kulungan? Sir, gagawin po lahat ng makakaya natin, sir, para hindi na makalabas. So, baka marami na mga mabiktima to, sir. Doon sa amin, sir. Oo. We will make sure, sir, na makukulong sila, sir. At saka hindi na, nagsisimula pa lang tayo, sir. Lalaban tayo, sir, kung saan man maaabot itong ano na to, sir, kaso na to, sir. Kasi kawawa yung mga lumad sa amin, sir. Ang dami nilang nabibiktima doon, sir. Okay. So, So ito bang mga akusado, ma'am, na-investigahan ba ito na meron pa mga dating reklamo o kaso na ito or ano ba? Pardon, sir? Bong, pakiulit. Ay, tatanong, kasi umiyak kasi yung anak ko. Ay, tatanong ko lang sana kung may mga dating kaso na ba itong mga akusado or wala pa? Ang tinatanong ni Bong David Kakay is kung may mga kaso na ba itong pitong kinasuhan ngayon, yung hinuli ninyo? So far sa pagkakaalam ko, sir, based on records namin doon sa amin lang, sir, hindi ko alam kung sa ibang lugar may kaso sila. Pero sa amin, sir, first time ho na nangyari na nahawakan namin na itong mga tao na to, sir, itong mga 7 respondents, parang wala ho silang existing na kaso doon sa amin, sir. Ewan ko lang, hindi ko alam kung sa ibang lugar meron, sir. Colonel, ang pahabol ko lang tanong kasi lagi nilang inuulit na may consent daw yung mga magulang na pinirmahan itong pagsama nila sa Cebu. So siguro yun ang gusto ko lang itanong. So far sa interview ninyo sa mga magulang, may nabanggit po ba silang consent? At kung sakali mang meron, baka naman hindi man naintindihan ng mga magulang kung ano yung pinirmahan nila. Ma'am Kakay. Sir, ang sinasabi nung taga-kabila na kinokontak nila habang nasa Cebu, kinokontak naman ng mga bata yung mga parents doon sa amin. Sabi namin, sir, paano ko kontakin? Wala namang cellphone ang parents. And also, hindi sila marunong gumamit, sir. Hindi nga din po marunong magbasa, hindi marunong magsulat. And wala pong signal ang sitio Kamingawan, sir. Talagang ang babaw ng palusot nila, Kakay. Ano? Ang Yes, babaw sir. ng palusot. Itong palusot na ito ay hindi to kakagatin ng tao kasi hindi naman tayo kumbaga tonto na maniniwala tayo sa ganitong klaseng mga allegation. So sige. May addition ako, sir. Tsaka sinasabi nila na may pinapirmahan silang consent. Kung totoo yan, sir, hindi marunong magbasa ang mga ina nito, sir. Kasi nga, hindi marunong sumulat, hindi marunong basa, walang pinag-aralan, sir. Kung may papipirmahan sila, siguro nung pipirma itong mga to, sir, at hindi nila alam kung anong content ng papel na pinapipirmahan. Kaya, ina-advise namin sa kanila next time, sir, kung may ganung mga pangyayari, kung pwede, yung mga nagpapapirma, dalhin nila dun sa tribal officer para malaman nila kung ano yung pinapipirmahan sa kanila. At kung nangyari man yung gano'n, hindi na ho maulit doon sa ibang mga parents. Tama yun. Mayroon bang batas sa, anong sabi ng NCIP dito para maprotektahan yung mga kapatid natin na mga IP? Mayroon ba silang programa or batas, existing na batas na bago pa pirmahin yung mga IP, kinakailangan duman muna sa isang opisina na pwede magpaliwanag kung hindi man kaya magbasa bilang proteksyon? Kung alam ko na, kung pinapayagan ko yung aking anak, nakasama nitong grupo ng salugpungan na ito na ang sabi ng mga nagbalik loob na mga miyembro ng New People's Army ay training ground, training school ng New People's Army at saka ng Communist Party of the Philippines. Ito yung sabi hindi ako nagsabi niyan. Yan mismo,
kung gusto nila, dadaling ko ulit dito yung mga miyembro ng New People's Army na mismo naging estudyante ng salugpungan. Na yan ang sinasabi nila. So, ang sinasabi nga natin dito, Kakay, di ba? Kung ako ay mayroong consent na magulang na kasama itong salugpungan na ito, ba't ko naman hahanapin? Ba't naman Yes, magreklamo totoo po, pa ako sir. sa mayor? Di ba, no? At Yes po, sir. Totoo Oo. po. So yun naman. Siguro, yan naman mga bagay na yun na iintindihan na ng ating mga tagapagsubaybay. Bong, ano? Bong, may dagdag ka pa? Yes, sir. Gusto ko lang din malaman kung yung mga kabataan ba, formal na ba nila nakausap, nakuhanan ng statement, napaikwento ba sa kanila kung ano yung ginagawa nila doon sa eskwelahan, ma'am? Yes po, sir. Some of the children, sir, nakuna na po, sir, pero hindi pa ho kami tapos hanggang ngayon. Nagtatanong po kami, sir, kasi hindi kasi yung iba cooperative, sir. At naiintindihan naman natin kasi doon sa pinagalingan nila, may mga briefing na ginawa sa kanila kaya hindi nagsasalita yung ibang bata, sir. It will take time, kagaya nung sa Torpampo case, sir. It will take time bago mag-reveal talaga ng 100% kung ano yung nangyari itong mga bata na ito, sir. Tama. Okay.